Dexter POV. Nag-book agad ako ng direct flight, at umuwi ng Pilipinas. Sobra ang pagsisisi ko na pumunta pa ako doon. Nang makarating ako sa airport ay umuwi ako agad sa bahay. Tumakbo akong umakyat sa itaas. Kaso wala doon ang mag-iina ko. Tiningnan ko din sila sa kwarto ng kambal kaso wala pa din. Bumaba ako para magtanong sa tao sa bahay. Ma, nasan po ang mag-iina ko? Tanong ko. Ewan ko, maikling sagot ni mama. Ma, alam ko pong mali ako. Pwede po bang sabihin nyo na sakin kung nasaan, para naman maayos ko ang pamilya ko? Pinagsisisihan ko na po ang ginawa ko. Gustong gusto ko lang po silang makita, malungkot na sabi ko. Sige na nga, aalis ng bansa ang mag-iina mo. Akala namin sa mga ilang araw ka pa sa Amerika. Kaya isasama sila ni Enrico sa Italy, sabi ni mama. Ano po, bakit hindi man lang siya nagsabi sakin? Tanong ko. Naririnig mo ba sinasabi mo? Ikaw anak, nagsabi ka din ba kay Ellen na aalis ka? Ngayon nararamdaman mo na ba ang baliwalain ng asawa mo? Tanong ni mama. Tumahimik na lang ako at di na nagsalita. Tama kasi si mama, maling-mali ako sa nangyari. Ma, pwede niyo po bang ibigay sakin ang address? Susunod po ako sa kanila, malungkot na sabi ko. Subukan mo muna siyang tawagan, o di kaya puntahan mo sa coffee shop. Ang alam ko kasi mamaya pa silang hapon. Kapag wala, edi tawagan mo si Daniel. Anak, huwag mo nang uulitin ang ginawa mo, sabi ni mama. Yes ma, hinding-hindi na po mauulit. Thank you ma, masayang sabi ko bago ako umalis. Agad akong pumunta sa coffee shop. Itatry ko muna doon. Nang makarating ako doon, ay binati ako agad ng mga staff ng asawa ko. Nandito ba ang Ma'am Ellen nyo? Tanong ko sa isang staff. Ay Sir Dexter, wala po si Ma'am dito. Kaninang umaga po nandito si Ma'am, pero umalis po agad, sagot niya. Sina Alex at Jordan. Tanong ko ulit, hindi na din po sila pumasok. Ang alam ko po ay nagbilin po sila sa isang manager, dahil baka matagalan po daw sila na magbakasyon, sabi pa niya. Sige salamat, kapag dumaan ulit sila dito, pakisabi pakitawagan ako, sabi ko. Tumangulang ang babae. Umalis ako sa coffee shop na nanlulumo. Umaasa ako na maaabutan ko ang mag-iina ko sa shop. Pagkasakay ko ng sasakyan, ay agad kong tinawagan si Daniel. Hello bro, anong atin? Tanong ni Daniel sa kabilang linya. Alam mo ba kung nasaan ang mag-iina ko? Pwede mo ba sakin sabihin? Parang awa mo na Daniel. Alam ko namang maling-mali ako, at gusto kong itama ang mga ginawa ko, pagmamakaawa ko. Loko ka kasi. Alam mong may sakit pa si Kambal, pero nagawa mong iwan. Ano bang meron sa pamilya na yun, at hindi ka makahindi? Galit na sabi ni Daniel. First time kong marinig na magalit si Daniel. Naintindihan ko naman kasi kakambal niya iyon. Parang awa mo na sabihin mo na sakin, kung nasan ang mag-iina ko, pagmamakaawa ko sa kanya. Gusto ko mang sabihin sayo, pero naihatid ko na sila sa airport. Malamang kakaalis lang ng eroplano nila. Kasama si Daddy, Jordan at Alex, nanlumo lalo ako sa sinabi niya. Bakit hindi ka sumama? Pwede mo bang sabihin sakin ang address niyo sa Italy? Susunod ako para makahingi ng tawad sa asawa ko, sabi ko. Sige sasabihin ko sayo bukas. Syempre kailangan ko muna makausap si Kambal, bago kita pasunudan. Sa totoo lang nagbilin siya na huwag sasabihin sayo, sabi pa niya. Sige salamat bro, sabi ko saka pinutol ang tawag. Tulala lang ako ng ilang oras sa aking sasakyan, na nasa parking lot ng coffee shop. Hindi pa kasi ako umalis nung tumawag ako kay Daniel. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, at saan ako pupunta. Hanggang lumipas pa ang isang oras, ay nagdesisyon na lang akong tawagan ang kaibigan kong si Tony. Hello best friend, kamusta ang Amerika? Bati niya sakin. Wala na ako sa Amerika. Pumunta ka sa tambayan nating bar, at samahan mo akong uminom, sabi ko. Hahaha, broken-hearted ka ano? Hihiwalayan ka na ba ni Ellen? Syonga mo kasi Sige dun ko na pagpapatuloy ang pagsesermon sayo sa bar. Basta libre mo ang alak ha. Sabi pa ni Tony. Napailing na lang ako sa sinabi niya. Kahit loko-loko yan ay maaasahan niyang kaibigan ko sa oras ng kagipitan. Nag-drive ako papunta sa bar.
Pumasok ako at nagintay kay Tony sa VIP. Marami ng babae ang lumapit sa akin pati mga waitress, pero bago sila makalapit, ay tinataboy ko na sila. Umorder na agad ako at nagsimulang uminom. Hindi naman nagtagal at dumating si Tony. Naupo siya sa harap ko. Yo bro, nag-umpisa ka na nawala ako. Akala namin sa makalawa ka pa babalik, at inaasahan namin baka matagalan ka pa. Anong nangyari at umuwi ka agad? Tanong ni Tony habang nagsasali ng alak sa baso niya. Akala ko nagbago na yung pamilya na yun. Ganun pa din, pinaikot na naman nila ako. Balak pa akong ipakasal kay Julia. Gusto nila hiwalayan ko si Ellen, at magpakasal kay Julia, kwento ko. Ina bro, ano na naman kaya gagawin nila dahil sa ginawa mo? Mukhang magtatrabaho na naman ata ako sa'yo, sabi ni Tony. Huwag kang mag-alala, handa na ako. Sasabihin ko na sa pamilya ko ang totoo, kung hindi lang ako nagkautang na loob kay Uncle Gino, hindi naman talaga ako pupunta doon. Kaso matagal na pala napatay si Uncle Gino, sabi ko sabay lagok sa iniinom kong alak. Hindi mo ba tatawagan ang mga kapatid mo? Tanong ni Tony. Sa bahay ko na sila kakausapin. Sa ngayon kailangan nating pag-usapan ang magiging hakbang ko. Uunahan ko na sila, sabi ko sa kanya. Naglabas naman ng cellphone si Tony. Bro, mukhang makapangyarihan sila ngayon. Tignan mo, sabi ni Tony tapos pinakita niya sa akin ang cellphone niya. Napabuntong hininga na lang ako. Mukhang mapapasabak ako sa pamilya ni Julia. Ang nakakaawa lang ay si Kyle. Nasa iyo pa naman ang mga ebidensya natin. Tapos maghagilap ka pa ng pwede nating panlaban sa kanila. Maigi nang handa tayo, sabi ko pa. Mas maigi antayin mo na lang ang gagawin nila, at tama ka, maging handa na lang tayo, sabi niya. Yan nga ang kanina ko pa sinasabi. Batukan kaya kita, sabi ko sa kanya. Love na love mo talaga ako ano. Pwede bang kiss na lang? Grabe talaga, patay na patay talaga sa'yo si Julia. Galit pa din ako sa kanya sa ginawa niya sa ting magkakaibigan. Bakit kasi nagpakatanga si King kay Julia, sabi ni Tony. Natural lang ang ganyan saming magkakaibigan. Ako yung suplado at mapangbara, si Tony naman ang makulit at palabiro, at ang isa naming kaibigang si King na mabait at tahimik. Ayoko na sanang balikan ang nangyari, pero wala akong magawa. Kundi alalahanin ang lahat. Pinagsisisihan ko na pinakilala ko si Julia sa mga kaibigan ko. Nang dahil sa kanya at sa pamilya niya, ay nawalan kami ng isang kaibigan. Masakit na hindi ko man lang naipagtanggol ang kaibigan ko, dahil sa takot ko noon na madamay ang mga pamilya nito. Nagpatuloy lang kami ni Tony sa pag-inom. Kahit ilang oras na kami sa bar, ay hindi pa kami lasing. Hindi naman kami yung taong lasing Jero talaga. Tamang inom at kwentuhan lang. Pampalipas lang ng oras. Gusto ko lang malimutan ang lungkot na nararamdaman ko. Nang mapag-usapan namin ni Tony ang lahat, ay umuwi na ako. Gusto ko nang matulog at makalimutan kahit saglit, na wala ang mag-iina ko. Nadatnan ko ang pamilya ko na sa sala. Para silang may pinag-uusap ang importante. Ma, pa, pwede ko ba kayong makausap bukas? Medyo nakainom na po ako, kaya bukas na lang sabi ko. Importante ba yan anak? Tanong ni Papa. Opo, may ipagtatapat po ako sa inyo. Kayo din mga bro, kung maaari sana nandito kayo bukas, sabi ko. Sige Kuya Dex, hindi kami papasok, sabi ni Migs. Saan ka nga pala galing? Naabutan mo ba ang mag-iina mo? Tanong ni Papa. Nakipag-inuman lang po kay Tony. Hindi ko na po naabutan ang mag-iina ko. Sige po akyat na po ako. Bukas na lang po, sabi ko sabay panhik sa hagdan. Nang makarating ako sa kwarto ko, ay nahiga agad ako. Hindi pa ako nakatulog agad, dahil sa dami kong iniisip. Maya-maya ay naramdaman ko na may gumalaw sa gilid ko. Nanlaki ang mata ko nang nandito ang asawa ko sa tabi ko. Napaupo ako at kinusat ang mga mata ko, dahil baka naghahalusinate lang ako. Nakita ko na umupo din si Ellen, at humarap sa akin. Hinawakan niya ang isang pisngi ko. Hinawakan ko ang kamay niya, na nakahawak sa pisngi ko, at saka hinalik-halikan ang kamay niya. Nanay, hindi ka umalis. Akala ko talaga iniwan niyo na ako. Sorry nanay, sorry, hindi ko mapigilan ang luha ko, dahil kusang tumulo ito. Siguro dahil sa sobra kong tuwa, dahil nandito ang asawa ko.
Umiiyak ka tatay? Tanong ni Ellen. Tumango lang ako. Nagulat na lang ako nang bigla akong halikan ni Ellen. Hindi ko napigilan ang sarili ko at gumanti ako sa halik niya. Bumaba ang mga labi ko sa kanyang leeg. Narinig kong bamulong si Ellen. Ang isa ko pang kamay ay napunta sa kanyang hinaharap. Binalikan ko ulit ang mga labi niya, at saka mapusok na hinalikan. Pwede ba akong yumi sa nanay? Promise sasabihin ko lahat ng nangyari, tanong ko kay Ellen at ngumiti siya sakin. Huwag nang madami pang sinasabi. Halikan mo na ako ulit, sabi niya. LNPOV. Nagising ako dahil sa sinag ng araw. Inaantok pa ako. Pero naalala ko ang kambal. Kailangan ko palang tumawag kay Daddy. Nauna na kasi sila. Nung sinabi ni Mama Letty na umuwi si Dex, at mukhang malungkot nagpa siya akong makipagkita bago lumipad sa Italy, para magbakasyon. Hindi ko din naman matiis si Dex. Nasabi sakin ni Tony na may dahilan si Dex. Natuwa nga ako kay Tony, kasi nung nabalitaan niya na nagkaproblema kami, ay sinadya niya akong puntahan sa coffee shop. Sinabi ni Tony na pakinggan ko muna ang paliwanag ni Dex, bago ako magalit sa kanya. Kaya eto ako at nagpaiwan, pero susunod naman dapat ako kaagad sa Italy, kaso itong si Dex parang ewan. Hindi ko nga alam kung nakailan kami kagabi. Kaya eto pagod na pagod ako. Iminulat ko ang mga mata ko, at humarap kay Dex. Good morning nanay. Nakangiting sabi ni Dex. Tapos humalik sa labi ko. Kanina ka pa ba gising? Tanong ko. Hindi ako masyadong nakatulog. Nag-aalala ako baka mawala ka sa tabi ko, sabi ni Dex. Seryoso ka? Anong ginawa mo? Tinitigan ako magdamag. Birong tanong ko. Paano mo nahulaan? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Seryoso ka tatay? Tanong ko. Tumango lang siya. Napailing naman ako, at hindi makapaniwala sa pagtango niya. Nanay, gusto mo ba munang mag-almusal bago ko sabihin sa'yo ang lahat o ngayon na? Gusto kong malaman mo lahat. Kahit ang pamilya ko hindi alam ang nangyari sa akin noon, at kung bakit hindi ako nakatanggi nung sabihin na kailangan ng tulong ko ni Uncle Gino, sabi ni Dex. Ang dami mo na kayang sinabi. Kaya ituloy mo na. Medyo pagod pa nga ako dahil sa ginawa natin kagabi, at tinatamad na tumayo, kaya okay lang na mag-usap muna tayo, sabi ko sa kanya. Actually kahit ano pa ang sabihin ni Dex, ay mapapatawad ko naman siya. Mahal ko Sige uumpisahan ko na. Nung college ako ay kaibigan ko na si Tony pati na si King. Kilala mo naman si Tony, at ang ugali niya di ba? Si King naman ang pinakabata sa aming magkakaibigan. Sobrang bait niya at tahimik na kabaliktaran ni Tony. Ako naman ay suplado. Nung nagkaroon ng party si Papa, ay ipinakilala sakin si Julia. Nandoon sina Tony at King, dahil inimbitahan ko sila. Ipinakilala ko naman si Julia sa mga kaibigan ko. Nung umpisa ay medyo mahiyain pa si Julia, pero nung tumagal ay lumabas din ang pagiging spoiled brat niya. Simula nang makilala namin si Julia ay hindi na siya gusto ni Tony. Ako naman suplado, kaya hindi ko siya masyadong kinakausap. Hanggang sa nagulat na lang kami ni Tony, nung naging sila ni King nung naging intern na kami. Kaming tatlo nila King at Julia ang nagkasama sa isang ospital, kasi si Tony nag-abuga siya. Matalino si King kaso na-distract kay Julia, kwento niya. Hindi nyo alam na naging sila, o di nyo napapansin na nagde-date sila. Hindi nagsasabi sa inyo si King. Sunod-sunod na tanong ko. Hindi. Masyadong malihim si King, hanggang sa isang araw nagulat na lang ako, dahil nalayo na sakin si King. Nagagalit na siya sakin nang hindi ko alam ang dahilan. Alam mo yun, bigla-bigla na lang siyang magpaparinig. Minsan nga nag-i-inhuman kami, dahil birthday ni Tony tapos nagalit siya at nagpaparinig. Hanggang isang araw ay kinompronta namin siya ni Tony. Nalaman namin na nahuli niya si Julia na kausap ang kaibigan nito, at sinabi na hindi siya mahal, at kaya lang naman siya nilapitan ay nang dahil sa akin, kwento pa niya. Teka dahil sa'yo, ibig sabihin gusto ka ni Julia? Tanong ko. Oo tama ka. Kinausap kong maigi si King, at sinabi ko na hindi ko papatulan si Julia. Pagtapos noon ay naging okay kaming magkakaibigan. Then one day, nagising na lang ako sa isang kwarto, katabi si Julia noong nagkayayaang mag-inuman ang mga intern na doktor.
Mga lalaki lang kami, pero nagtaka ako kasi nagising ako nakatabi si Julia. Being a spoiled brat, ay sinabi niya sa mga magulang niya, para panagutin ako. Balak nang sabihin ng daddy ni Julia sa pamilya ko ang nangyari sa amin ni Julia, kaso nahuli ko siya na buntis na. Salamat kasi nahimite siya, at dinala namin sa doktor. Kahit alam namin ni Julia na hindi ako ang ama, ay pinagpipilitan pa niya na ako daw ang ama, paliwanag niya. Ay ang kapal, grabe siya, ipapaako pa sa'yo ang bata, inis na sabi ko. Tama, yun ang gusto niya, nagkipagdeal ako sa kanila. Kailangang hindi mo na malaman ng pamilya ko. Medyo may problema kasi nung time na yun si Papa. Sinabi ko DNA muna bago ko siya pakasalan. Hanggang sa umeksena na si King. At sinabi nito sa pamilya ni Julia ang totoo. Pero ang gusto pa din ng pamilya ni Julia, ay ako ang maging asawa ng anak nila. Binugbog nila si King sa isang abandonadong lugar. Ang akala nila ay wala na si King, kaya nila iniwan tapos may tumawag sakin, at pinapunta ako doon. Yun pala gusto nila akong i-blackmail. Nagkamali sila dahil buhay pa si King, at nakapagtestigo pa siya. Medyo hindi maganda ang lagay ni King, at kailangang operahan. Si Uncle Gino ang nag-opera kay King sa sarili niyang clinic. Itinago ni Uncle Gino si King. Kinalaban niya ang sarili nitong pamilya. Gumaling si King at nakapagtestimonya pa kay Tony. Ilang araw pagtapos magtestimonya si King, ay misteryoso itong namatay, kwento niya. Ay ang grabe naman ang nangyari sa inyo. Hindi lang pala ako ang may masamang karanasan. Tapos paano ka tinigilan ni Julia? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kinausap ko si Julia. Sinabihan ko na umalis sila ng bansa. Kung hindi ay ilalabas ko sa press ang nangyari. Pwede ko naman agad sabihin yun. Lalo pa pag nalaman ng mga magulang ko, malamang gagawa sila ng aksyon. Kaso bago namatay si King, ay nakiusap ito dahil sa anak nila ni Julia. Wala nabulag siya sa pagmamahal. Kaso maling babae ang napunta sa kanya. Tinupad naman ni Julia ang lahat ng napagkasunduan namin. Nung bumalik siya, ay humingi siya ng tawad, at nakiusap na sa ospital na lang magtrabaho. Gawin ko na lang daw yun para sa anak ni King na si Kyle. Kaya naman pumayag ako, kasi akala ko nagbago na siya. Isa pa dahil lang kay Uncle Gino kaya ako sumama sa kanya. Sorry nanay, sabi niya. Wala na iyon. Alam ko naman na sobra kang nagsisisi. Teka bakit ka nga pala napaaga ng uwi? Tanong ko, niluko nila ako. Gumawa sila ng mga paraan para hindi ko mapuntahan si Uncle Gino. Yun pala wala ng Uncle Gino, matagal na siyang patay. Kaya pala ako pinapunta doon, ay para ipakasal ulit kay Julia. Gusto nilang hiwalayan kita, kaya naman nagalit ako ng sobra. Tapos umuwi na ako kaagad, kwento pa niya. Ay baliw pala talaga yang Julia na yan. Subukan niya lang ulit pumunta dito, at makakatikim siya sakin. Luko-luko na talaga yang babae na yan, inis na sabi ko. Nanay, balak kong sabihin lahat sa pamilya ko, dahil kailangan ko ng tulong para sa proteksyon nyo ng mga bata, nag-aalalang sabi niya. Teka bakit kailangan namin ng proteksyon? Nagtatakang tanong ko. Makapangyarihan ngayon sila Julia dahil sa kanyang lolo. Noon kaya sila umalis at bumitaw sa ospital, ay dahil naubos ang pera nila, dahil sa pagsusugal ng daddy ni Julia. Maigi na ang handa tayo, kung sakaling gumalaw sila. Sorry nanay at madadami kayo ng mga bata, paghingi ng tawad ni Dex. Ano ka ba, pamilya tayo. Kung ikaw nga lahat ginawa mo para mailigtas ako sa pamilya ko magrereklamo pa ba ako? Syempre lahat gagawin ko din para sa pamilya natin. Hayaan mo tatay, naniniwala naman ako na mananaig ang kabutihan, nakangiting sabi ko. Salamat nanay, pangako hindi ko na kayo iiwan, at huwag nyo din akong iwan sabi ni Dex. Oo naman. Kaya nga dapat mag-almusal na tayo, dahil hinihintay na tayo ng kambal sa Italy. Sabi ko kay daddy saglit lang ako, pero inabot ako ng kinabukasan ng dahil sayo. O ano pwede ka bang sumama? Tanong ko kay Dex. Syempre naman nanay, sasama ako kahit saan kayo magpunta. Tara na sa baba bago ako makaisip na umisa ulit, pilyong sabi ni Dex. Nahampas ko tuloy siya ng mahina sa braso niya. Ikaw talaga, hindi na nga ako makalakad, dahil sa kakaisa mo kagabi. Tara na nga,
Malamang nag-iintay na sina Mama sa baba sa kakaaya mo. Bumaba kami at nagpunta sa hapagkainan. Nadatnan namin ang buong pamilya ni Dex. Ikinukwento niya lahat sa pamilya niya ang mga sinabi niya sa akin. Nung una nagalit si Mama, kasi naglihim si Dex sa kanila, pero nung magmakaawa si Dex para sa kaligtasan namin, at ng buong pamilya, ay lumambot naman si Mama. Tahimik naman na nakikinig ang mga kapatid ni Dex. Nakausap mo na ba si Tony? Tanong ni Papa Emilio. Opo, nasa kanya po lahat ng ebidensya namin. Hindi alam ng pamilya ni Julia ang mga ebidensya na hawak namin, kaya siguro sila nang gugulo ulit, sabi ni Dex. Sige, kakausapin ko ang mga kakilala kong makakatulong sa atin, kung sakali na manggulo sila, sabi pa ni Papa. Sarap ngudngod ng mukha ng babae na yun sa semento, gigil na sabi ni Mama. Sabihin mo lang kuya lahat ng kailangan namin gawin, sabi ni Joseph. Ma, Pa, magbabakasyon muna kami sa Italy. Magha-honeymoon kami ulit ni Ellen, nakangising sabi ni Dex. Ay gusto ko yan. Tapos pag uwi nyo may apo na ako ulit ha, masayang sabi ni Mama. Napailing na lang ako sa kakulitan ni Mama. Sama kami kuya sa Italy, sabi ni Seb. Tumango naman si Dex. Nakangiti naman ang magkakapatid, at agad na pumanhik para mag-empake. Pero bago kami makapanhik ay nagsalita si Papa. Sige magsiyalisan kayo, para makapag-honeymoon kami ng mama nyo, masayang sabi ni Papa. Emilio, ang landi mo, sigaw ni Mama. Nagtawanan kaming lahat saka kami pumanhik.